period. Meaning to say, yung first payment natin is at year 0. Kung matatandaan ninyo yung ating unang dalawang type ng annuity, di ba? In terms of ordinary annuity, yung first payment natin is nangyayari at period 1. Sa deferred annuity natin, nangyayari ang first period which is greater than 1. Pwedeng year 2, year 3, year 4, and year 5. Ngayon, pagdating naman sa annuity due, ang first payment is at the beginning, meaning to say at year 0. Okay? So, ito. Year 0, dito muna kayo tumingin. So, tatandaan ninyo, yung first payment natin is nangyayari at year 0 and maglalast naman at year end. So, dito sa ating annuity due, we have to consider the present worth and a future worth. No? So, sa exam naman natin, di ba, ulit-ulitin ko lang ulit, na sa exam, yung cash flow diagram natin sa solution, pagdating sa present worth and future worth is magkahiwalay or separate. So, the first thing that we need to do is to consider yung ating present worth. Again, considering the annuity due, AD, annuity due. So, sabi nga sa definition, yung first payment natin is nasa year 0. Ayan. And then, yung last payment natin is nasa year N. Ngayon, dito, i-consider natin yung N-1. Bakit N-1? Example lang, N-1 yung ating i-consider dito na cash flow diagram. Di ba? Sa, naman, kung iisipin natin to N-1, then this one is N. For example, this one is 11. Kaya naging N-1, consider natin 10. N-2 is 9. No? So, kasi mamaya, i-consider natin yung future worth dito. Pero take note, ilagay muna natin na N-1 siya, N-2, and then N. Okay? So, example, yung present worth natin is nandarito. No? So, alam natin that the formula in getting the present worth of annuity due is ito. So, paano ba natin ito i-derive? Okay? So, mag-base tayo doon sa ating ordinary annuity. Diba sa ating ordinary annuity, kung matatandaan nyo yung cash flow diagram natin, example, yung P natin is nasa year 0. And our first payment is mangyayari sa year 1. And maglalast yan sa year N. Ano? So, yan yung ating yan yung ating ordinary annuity. At alam natin that the formula in getting the ordinary annuity is A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative N all over I. Tama ba ako sa ating general formula for the present worth? Okay, goods. Ngayon dito, kung mapapansin nyo, sa ating annuity due, yung first payment natin is nangyari at year 0. And naglast sa N-1. So, paano ba natin madederive yung formula? So, ito muna, at year 1, year 2, lagyan natin din. So, gawin natin, hatiin natin. Hatiin natin yung ating cash flow diagram. Yung year 0, wag muna nating iisama. I-exclude muna natin para makita natin kung paano ma-derive yung formula. O di 1 to, 2, 3, and ito is N-1. No, kung mapapansin niyo, kung hindi muna natin isasama itong year 0 na annuity, di ba ito, pwede natin itong i-consider as an ordinary annuity para makompute natin yung present worth niya. Tama ba? Tama, di ba? Para makompute natin yung present value niya dito. Tama? So, in order for that, so gagamit tayo ng formula nito. So, ilagay lang natin dito, P is equal to A times the quantity of, copy lang natin to kasi i-consider natin siya sa ordinary annuity. 1 minus 1 plus I raised to negative N all over I. Okay na tayo dito. Ngayon, kung i-rewrite natin yung ating cash flow diagram, ganito na yung mangyayari, di ba? Yung annuity natin dito is nadala na natin dito at year 0, di ba? So meaning to say, at year 0, nandirito na yung ating P.
Ito. And then, ngayon, meron pa tayo ditong isang A. Ipa-plus natin yung A. Kasi at year 0, hindi naman yan tutubo, kaya plus A lang. Maliwanag po. Isinama na natin yung A. Hindi na isama na natin. And then, isimplify natin to. P is equal to, pagsama-samahin lang natin, A times the quantity of 1 minus 1 plus I. Oops, wait lang pala. Again, ulit. Ngayon, n minus 1 tayo, di ba? So, i-consider natin dito is negative n minus 1. Kasi, yung last payment natin is n minus 1 na. So, n minus 1 tayo dito, ha? Okay tayo doon? And then, again, plus A. So, 1 minus, rewrite lang natin, 1 minus 1 plus I raised to negative n minus 1 all over I minus 1. Bakit minus 1? Ito, pinagsama lang natin yung A. Therefore, yung formula natin for the present worth is nanggaling or na-derive natin based doon sa ating cash flow diagram. Maliwanag po pagdating sa ating present Sir, worth. hindi ko po plus po. Ay plus 1. Yan, tama yan. Plus 1. Goods? Yes po, sir. Maliwanag po sa ating derivation ng present worth. Okay. Punta Yes, tayo sa future. Okay, goods. We have to consider naman the future worth. Lagay lang natin dito. 0, 1, 2, 3, and then yung n minus 1, n. Again, considering annuity due, nandito yung ating annuity, take note that our future worth laging nasa 1 year after the last payment. Meaning to say, yung future worth natin is nandito sa year end na. Maliwanag po. Yung last payment ng ating annuity is 1 year after. Okay? Doon natin located yung future worth. Again, yung future worth pwedeng pataas to, pwedeng pababa. Depende sa magiging atake ng ating problem. Okay? Ngayon, diba, kung mapapansin nyo dito, lagyan natin pa dito ng isa. N minus 2. No, pag nag-plus 1 tayo dito, mag-n minus 1. And then, pag nag-plus 1 tayo, magiging n yan. No, tama diba? Kaya tayo nagpa-plus 1, example, ito is 11. Yung n natin is 11. Kaya 11 minus 1 is equal to 10. 11 minus 2 is equal to 9. So, naiintindihan nyo kung bakit ako nagpa-plus 1 dito? Para lang makita natin yung n minus 2, n minus 1, and n. Okay, goods tayo doon? Yes po, sir. O ngayon, ang main goal naman natin, lahat ng annuity natin is dalhin natin at year n. So, paano? Ay sir, hanggang dito lang po yung ating annuity. So, una natin gagawin is ikakat natin yung ating cash flow. Lahat ng annuity is dalhin muna natin at here. I-consider muna natin siya as FA. Okay? FA muna. O kung mapapansin nyo, kung ating ikakat yung ating cash flow diagram, 0, magiging n-1 yan, di ba? So, i-plus natin ng 1, di ba pag hinati natin to, magiging n na ulit yan. Tama ako? Kasi, Yes, i-consider natin to eh. No. So, lagyan natin dito ng n. No. From 0, yung annuity natin is dadalhin natin dito. Yan, yung annuity natin, dadalhin natin at FA. Consider natin muna as FA ha. So, designated as FA. Diba yun is ordinary annuity. So, pwede tayong mag-come up ng F is equal to A times the quantity of 1 plus I raised to n minus 1 all over I. And then ngayon, yung FA natin, i-rewrite natin yung magiging cash flow diagram niya. So, magiging ganito na siya, di ba? Yung FA natin dito, example, pataas yung ating, pababa pala, pababa kasi yung ating annuity is pababa. Example, pababa yung ating FA, nandito na. Ngayon, yung F natin dito is patatalunin pa natin dito ng isa, di ba? Pero alam natin that FA is 1 period doon sa ating F. No? So, 1 to. So, itatimes natin dito ng 1 plus I raised to 1. Kasi single payment siya,
So para maging single payment, gagamit tayo ng 1 plus I raised to 1. Goods, naiintindihan? Yes po. Okay. Sige. I-rewrite ko lang ha para mas maganda. So F is equal to A times the quantity of 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Bakit nasulat pa? 1 plus I raised to 1. Ngayon, i-distribute lang natin. So, F is equal to A. Ito, i-distribute natin to dito. Times the quantity of 1 plus I raised to N times the quantity of 1 plus I raised to 1 minus 1 plus I raised to 1 all over I. Naintindihan kung bakit nagkaganito? Dinistribute lang. Next one. Ito, pagsamahin natin, and then ito, i-distribute naman natin. So, F is equal to A times the quantity of 1 plus I raised to N plus 1. Kasi pinagsama ko lang siya. Minus, ito, distribute natin. Minus 1 minus I all over I. Goods po, naintindihan kung paano nangyari yon? Engineers? Yes po. Okay, ngayon naman, very good. Ngayon naman, paghiwalayin natin tong 1 plus I, N plus 1 minus 1 over I dito sa I over I. So magiging ganito siya. F is equal to A times the quantity of 1 plus I raised to N plus 1 minus 1 all over I minus I all over I. Pinaghiwalay ko lang. And then ito, magiging 1 to, di ba? So therefore, ang formula natin in getting the future worth is A times the quantity of 1 plus I raised to N plus 1, tapos may minus 1 pa, divide natin sa I minus 1. So ito, yung ating derivation formula in terms of a future worth pagdating sa ating annuity due. Maliwanag po? Yes po, sir. Yes po, sir. Others po? Yes po, Lorzano. Sir, clarify ko lang po dun sa cash flow diagram po ng ano po, ng annuity due. Kapag po annuity due is kapag po dun sa future worth wala na po siyang annuity. Pero kapag quarry po ay deferred po at dun sa ordinary, meron pa pong annuity dun sa future worth po ba? Ulit, again, hindi ko naintindihan. Yung sa ano po, pagsusulat sa pagdodrawing po ng cash flow diagram po. Kapag po sa annuity due po ba ay wala na pong annuity dun po sa may parang future worth. Parang annuity po tapos future worth na po. Dito. Pero po, apo. Oh, yes. Pag annuity due, tatandaan nyo, yung future worth natin is 1 year after the annuity due. So, kailangan walang annuity due dito. Pero Ay, po walang annuity due, walang annuity. Pero po dun sa previous po na deferred at dun sa ordinary, meron po. Yes, kasi ordinary siya. Okay. Ito, ang topic natin is annuity due. Okay. Iba-iba yung rule natin. Iba yung rule ng annuity due, iba yung rule ng deferred annuity, iba rin ang rule ng annuity due. Okay? Okay po, cleared na po. Thank you po. Ito ay new type of annuity, so iba yung application niya. Okay, kaya wag malilito. Goods? Yes po, sir. Bakit walang annuity? Ito nga yung rule ng annuity due. Sadyang wala siyang annuity pagdating sa future worth, sa last payment. Goods, ang last payment ng annuity due is kailangan yung future worth niya is 1 year after. Okay, goods. Sige, let us try to solve problem number 1. Ay, wag malilito ha. Kasi yan ay hindi mayapat pag annuity, lahat ng last payment is nandoon yung future worth. So, katulad dito sa annuity due, hindi siya included. Wait lang ha. Share ako ng, add lang ako ng slides. Sige, let us try to solve problem number 1. So, palagay ako ng sa sagot natin sa chat box. And then, kung sino yung una makakapag-provide ng tamang sagot, dito sa chat box natin, plus 5 muna sa langit. Okay, plus 5 na lang muna. Kasi ang dami ng plus 10 eh. So, plus 5 muna.
Okay siya, sige, go. Tatandaan ninyo, pagdating sa ating annuity due, laging may hint yan, may binibigay. May binibigay sa ating hint at the beginning, starts at year 0. So, yan. Given agad yan sa problem na madedetermine natin siya as annuity due. Yan, okay. Sino kayang unang may plus 5 sa langit? Yan, si Barcelos. So kung gusto mo nang magkaroon ng mas marami pang additional points sa langits, so mag-solve lang ng mag-solve para pag halimbawa, alam mo na, no? So makakapunta ka ng langit. Okay. What are the present worth and the accumulated amount of a 10-year annuity? Paying a 10,000 at the end of each year, considering an interest rate of a 15% that is a compounded annually. So the first thing that we need to do, sabi ko nga sa inyo, is to evaluate what is the required in the problem. So present worth and the future worth yung hinahanap natin dito. So okay na tayo. Let us try to determine what are the given. So alam natin that the annuity based on the problem is 10,000 pesos. And then, ang ating N is 10 years and ang ating I is 15% compounded annually. So, let's begin with the cash flow diagram. The first thing that we need to do is to consider yung ating present worth muna. Kasi nga sabi ko sa inyo, magkaiba or separate yung magiging cash flow diagram ng present worth and a future worth. So, sige nga, tanungin ko muna si Rip Van. Nasaan si RV? Sige, RV. Could you help me to draw the cash flow diagram, no? Sige, paano natin kung i-draw yung cash flow diagram? Horizontal line? Okay, lagyan natin dito hanggang 10. Oh, wait lang ha. 6, 7, 8, 9, and 10. Oh, so now, nasan yung annuity natin? Saan mag-start? Saan mag-i-start? Hanggang 10. Sabi ni Riff Van hanggang 10 daw. Nandito yung ating annuity. And then, nasan yung ating present worth? Nasa year 0, di ba? Saan natin nilalagay? Pataas, pababa?
Pataas. Bakit pataas? Kasi, di ba, inaalam pa lang natin kung magkano yung initial amount natin. Hindi naman sinabing ibabayad agad natin eh. Okay? Magkano kaya yung initial payment ko kapag kinonsider ko na magbabayad ako ng 10-year annuity ng 10,000? Maliwanag, dapat pataas yan. Goods? Pero, meron pa bang kulang? O, lagyan natin dito ng I. Okay na ba to? Okay ka na, Riff Van? This is wrong. Sir Dan. This is wrong. Cash flow diagram is wrong. So, nasan kaya yung mali? Anyone? Justin. Sir, dapat po yung annuity hanggang 9 lang. Hanggang 9 lang yung ating annuity. Bakit? Kasi, mag-start nga tayo sa year 0. And then sabi dito, 10-year annuity. So, bilangin natin. So, kailangan 10 beses daw tayong magbabayad. Pero mag-start tayo at year 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya dapat hanggang year 9 lang. Goods? Kasi kinonsider na natin yung unang payment at year 0. Maliwanag po. Everyone. Lino po. Yes po, sir. Okay, goods. Yan yung ating annuity. Apo tayo magbura. Yan yung ating annuity. Alam natin that the formula in getting the present worth is annuity times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative n minus 1 all over I plus 1. So, substitute lang natin yung ating mga, isa-substitute lang natin yung mga given. So, P is equal to 10,000 times the quantity of 1 minus 1 plus 1 plus 0.15. Wait lang. 1 plus 0.15 raised to negative 10 minus 1. O, tingnan nyo dito. Diba 10 minus 1 is equal to 9. Meaning to say, tama na ating cash flow diagram is maglalast at year 9. Goods po doon? Divided by 0.15 and then plus 1. So what would be our present value? Present value natin is equivalent to, so tama naman. So present value is equivalent to 57,715.8392. Maliwanag po sa ating present value? Yes po, sir. Okay. Sige, let's proceed with the future value. Okay, consider naman natin dito yung future worth. O, sa ating cash flow diagram, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Alam natin that our annuity starts at year 0 and mag-e-end at year 9. Okay. So ngayon, ang main goal naman natin is to i-determine yung ating future value. What do you think? Diba, nasa year 9 ba siya or nasa year 10? Year 10 po yung fee. Kasi sabi natin, annuity due, yung future worth is makikita natin 1 year after the end of the last payment. So, nasa year 9. So, nandito yung ating future worth. What do you think? Pataas or pababa? Mababa po. Pababa? Yung iba? Taas po. Pataas. Pataas yan. Bakit? Magkano kaya yung aking makukuha kung sakasakaling magpautang ako o magbayad ako ng 10,000 at 0 to 9. Maliwanag kung bakit pataas? Justin. Sir, question lang po. Kapag po ba sinabi na mag-a-assume lang siya, lagi pong pataas, tulad po nung sa present kanina? Not all the time, pero we have to carefully evaluate yung problem.
Okay po. Thank you po. Kasi sabi dito, magkano kaya yung ma-accumulate natin kung sakaling magbayad tayo ng 10,000? Di ba pag tayo magbabayad tayo ng 10,000, in the near future, makakatanggap tayo ng pera. Ano? Kaya pataas yan. Goods? Okay siya. Sige. Let us... Medyo po. Okay. F is equal to A times the quantity of 1 plus I raised to n plus 1 minus 1 all over I and then may minus 1 pa dito. Substitute lang natin, guys. So, 10,000 times the quantity of 1 plus 0.15. Ngayon, magiging 10 plus 1 to. Tama ba? 10 plus 1? Yes po. Okay. Minus 1 divide 0.15. Sir, bakit po 10 plus 1? Diba kung bubilangin mo to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then i-add natin yung plus 1. Minus 1, and then, okay na yan? Tama ba? Minus. May minus 1 pa po. Yan. May minus 1 pa. Therefore, ang ating future worth is 233,492.7597. So, nakuha ba ng lahat itong ating future worth value, guys? Yes po, sir. Sir. Sige, let us try to solve problem number 2. Plus 7 ngayon sa langit. Other answer. Again, we have to evaluate what is required in the problem. So, dalawa yung hinahanap natin dyan, ha? Okay, yan. I think marami na din naman yung nakakakuha ng tamang sagot. So, paano kaya na-compute nila yung 231 and 1,469? So, basahin lang natin yung problem. A 5-year annuity due has a present value of $1,000. If the interest rate is 8%, all you need to do is to find the amount of each annuity payments and also the accumulated amount. So the first thing that we need to do again is to determine what is the required. So annuity and future worth. So dalawa ang hinahanap dyan. So let us try to determine what are the given in our formula. What are the given in our problem? So binigay dito yung present amount natin na $1,000. And then, mayroon daw tayong N na 5 years with an interest rate na 8%. Okay tayo. Ngayon,
FBD naman. Cash flow. CFD naman. CFD naman tayo sa ating present worth. Consider muna natin is yung present worth. Bakit i-consider natin yung present worth? Since given yung present worth, hinahanap is annuity, nakukuha natin yon. Ano? So, sige, cash flow diagram tayo. Alam natin na year 5 siya. So, 0, 1, 2, 3, 4, and 5. O ngayon, meron tayo ditong annuity. Meron tayong present value na 1,000. Saan natin nilalagay? Sa year 0, di ba no? So ngayon, i-determine natin kung pataas or pababa. What do you think? Yung ating $1,000. Pataas or pababa? Pataas po. Pataas po. So, pataas muna siya. Kasi hindi pa naman tayo maglalabas eh. Let us assume na meron muna tayong 1,000. And then, yung annuity natin is nasa taas or baba? Baba po. Baba. And then, mag-start siya sa isang year. Sa year 0. Zero po. And magtatapos sa year 4. 4. Very good. Okay. Lagay natin dito, annuity, and then may annuity dito na ito yung hinahanap. So, okay na tayo sa ating cash flow diagram. Made-determine na natin by using the formula of P is equal to A times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to negative N, tama ba ako? All over I plus 1. Minus 1 po. Yan. Okay na tayo sa ating formula? Yes po, sir. Okay, good. Sige, let us substitute. $1,000 sa present value, A yung hinahanap. So, 1 minus 1 plus 0.08 raised to negative 5 minus 1, divide natin sa 0.08 plus 1. So, lagay na natin dito yung final answer. Ang ating annuity is equivalent to $231, 200.31, 90, 41,246 dollar. Maliwanag po kung paano ma-determine yung ating annuity? Yes po, sir. Yes po, sir. Nakakasabay ba kayo? Yes po. Others po? Clear na. Yes po. Yes po, sir. Yes po. Okay siya. Sige, let us proceed to consider yung ating future work naman. So, CFD ulit, CFD. Bilang ulit tayo ng 5. 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Na-determine natin that the cash flow diagram is pababa and then mag-start from year 0, magtatapos sa year end. Which is alam na natin to. 231.90, 41,246. Ngayon, yung future value natin, saan natin makikita? At year? Year 5. 5 po. Okay, balik tayo sa problem. Ngayon, what do you think? Ang year 5 natin, future work natin, pataas or pababa? Pataas po. Yan. Pataas po. Pataas naman ang ating future work. So, para makompute natin yung future work, gagamit tayo ng formula which is A times the quantity of 1 plus I raised to N. Yes po. Napindot lang po. Okay. A times the quantity of 1 plus I raised to N plus 1 minus 1 divide I minus 1. Tama ba ang ating formula? Yes po. Okay, good. Substitute lang naman. So, F is, dito ko na lang ilagay ha. F is equal to 231.9041,246. Wag na wag kayong magra-round off. 1 plus 0. Anong ating 0.08 raised to 5 plus 1 minus 1 divide 0.08 minus 1. So, what is our future worth? So, future worth natin is 1469.328
Okay po, maliwanag po sa ating future work na compute. Yes po, sir. Yes po, sir. Yes. Do you have questions po regarding dito sa ating annuity due? Maliwanag ba? Wala pa naman po Clear? so far. Goods? Naiintindihan pa? Yes po. Yes po, sir. Yes po. Sige, dahil naiintindihan nyo pa, so magdagdag pa tayo ng isa pang type of annuity, which is yung perpetuity. So pag sinabing perpetuity, it is an annuity where the payment period extends forever, which means that the periodic payments continue indefinitely. Pag sinabi nating perpetuity, ito yung mga bayaring sinasabi namin during board exam. Ito yung mga bayaring mapang-api. Bakit mapang-api? Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magbabayad. Kumbaga yung pagbabayad natin is continuous. Hindi natin alam hanggang kailan ba matatapos yung bayarin natin. Di ba pag hindi natin ma-determine kung hanggang kailan tayo matatapos magbayad, parang inaapi na yung ating wallet. No? So kaya, yung perpetuity natin is P is equals to AR or A is equal to PI. Take note, pag sinabing perpetuity, pagdating sa ating cash flow diagram, itong last year natin is infinity. Bakit? Kasi hindi nga natin alam kung hanggang kailan tayo magbabayad. Kaya infinity yung ilalagay natin dyan. Kapag tinanong ko, what is the future worth? Hindi natin ma-identify. Bakit? Kasi nga hindi nga natin alam kung hanggang kailan tayo magbabayad. Kaya undefined yung ating future worth. Tama? Ang madedetermine lang natin is yung initial amount natin. Good tayo doon? Yes po, sir. Okay. Sige nga, let us try to solve problem number 1. Madali lang yan. Perpetuity. Super basic ng perpetuity. Sa perpetuity, kita nyo naman din agad, katulad ng ating katulad ng problem natin sa annuity due, may mga hint na binibigay. Sinasabi na perpetuity siya, indefinitely, yung mga ganong keyword. Sige, let us try to solve problem for perpetuity. Go! Sir, ang perpetuity nga po yung P, ano po? Yes po. Okay, I think tumatama naman yung lahat. So, $1,250 and $1,667. So, sabi dito, consider the perpetuity paying $100 a year. So, yan ay consider as an annuity. If the relevant interest rate is 8%, what is the value of the console? And also, what is the value if the interest rate goes down to 6%? So, given tayo, ang hinahanap dito is yung perpetuity. Given natin dito that the annuity is $100 a year. And then,
ilagay natin dito yung I1 at 0.08 and I2 at 0.06. So, paano ang ating magiging cash flow? So, bilang tayo dito 1 to infinity. Ngayon, yung ating direction ng ating annuity is pababa. Okay, hanggang dito sa ating infinity. Ito yung ating annuity. Ngayon, yung perpetuity natin is pataas. O, sumasangayon ba kayo sa aking cash flow diagram? Hindi po, sir. Bakit hindi ka sumasangayon sa aking cash flow? Yung kanina po, hindi po sinama po yung infinity po sa ano. Doon po sa annuity po. Sinama ko. Kasama po pala. Ay, sorry po. Opo, sangayon na po. Kala mo ha, buti ginuhitan ko. O, so kasama yan. Okay, goods. So kasama yung ating annuity doon sa ating tag dito, infinity. Okay tayo, tama yung ating cash flow. Opo, sir. Ngayon, i-determine natin yung perpetuity 1 by using A all over I1. So, A natin is $100. I-divide lang naman natin sa 0.08. This is 1,250. And the second one is A again all over I2. So, $100, i-divide lang natin sa 0.06. Therefore, this is 1,666.6667. Maliwanag po pagdating naman sa ating perpetuity. Ganyan lagi ang may encounter yung problem sa perpetuity. Goods? Sir, yung sa ano po, line po ng annuity po, hindi na po i-extend sa tapat ng 0 po. Again po. Yung Ito. horizontal, yes po. Hindi na po siya naka-extend sa ano po, 0 or Hindi. naka-extend pa rin po. No po, hindi. Iba na tong, hindi na to hindi na to annuity due. Ibang type of ordinary, ibang type ng annuity which is the perpetuity. Pag malilito, okay, Opo, thank you po. sasauluhin ang ating magiging cash flow diagram pagdating sa different types of annuity. Hindi nyo pwedeng sabihin, kasi dahil sir, yung first payment is nangyari dun sa annuity due is 0. Take note, perpetuity to, hindi to annuity due. Okay, goods. Ang ating first payment is laging mangyayari naman at year 1. Pagdating naman sa perpetuity. Okay, goods. Yes po. Okay. May questions pa? Maliwanag? Maliwanag tayo dito? Yes, sir. Yes, Okay. maliwanag lang. Yes po, sir. Okay, goods. Let us now try yung additional additional topic which is all about the annuity with continuous compounding. 'Di ba? Kung matatandaan nyo, may formula tayo pagdating naman sa compound interest kapag continuous compounding. Ano nga yung future worth natin pagdating sa continuous compounding? Considering compound, compound interest. Yung pain po. Yan, pain. Magkaiba yung pain dito sa annuity with continuous compounding. Bakit magkaiba? Since dito, may annuity tayong kino-consider. So, di ba sa pain, wala namang annuity. So, ang formula natin in getting the present worth is hindi ko na ito i-derive ha. Ito naman, kaya ko namang i-derive. Mabilis lang naman siya. Pero, wag na natin i-derive since wala naman tayong derivation sa exam. Pero sa isang section, required ako mag-derive doon kasi sa kanila is may derivation. Sa exam naman nila may derivation. Ano nga? Ganun lang yun. Pag gusto nilang mag-derive, o di lalagyan natin ng exam sa derivation. Sa inyo, hindi na naman kailangan mag-derive o di hindi kasama sa exam. So, ito ang magiging formula natin pagdating sa perpetuity. A times the quantity of 1 minus E raised to negative IN all over EI minus 1. Ito ay pinaltan lang natin ng I. Sorry, hindi ko lang napaltan. Okay? So, papaano po yung ating magiging cash flow diagram? O again ito ay panibago ulit na rule sa ating continuous compounding. Annuity with continuous compounding. Example, sabihin natin that the present worth is at year 0 pa din and then pataas siya. Tatandaan nyo, ang magiging cash flow natin is from 1 to N. Yun pa din, pero lalagyan natin dito ng infinity.
Okay? Goods. Yun lang. 1, 2, 3. Lalagyan lang natin ng infinity dito sa dulo, pero hindi siya kasama sa A. Kasi bakit? Determined natin kung ilan yung number of years doon sa ating annuity. So, hanggang dito lang siya. Pero lalagyan natin ng infinity. Maliwanag po. Goods? Okay. Yes, po, Pag sir. naman sa future worth, so F is equal to A times the quantity of E, I, N minus 1 all over E, I minus 1. So, paano yung magiging cash flow? Kung 0, 1, 2, 3, tapos N, and then infinity to. So, yung first payment natin, nasa year 1 pa din. Ang last payment natin, nasa year end, annuity, and then yung future worth natin, nasa last ng year end pa din. Lalagyan lang naman natin ng infinity. Nagpagulo lang yung infinity. Okay? Goods? Yes, sir. Sir, bakit po wala sa ano? Bakit po kasama ng annuity sa last payment? Di ba po, dapat 1 year after. Yun ay pagdating sa perpetuity, sa annuity due. Kasi iba to annuity with continuous compounding. So, may sarili siyang cash flow diagram. Paliwanag po, pagdating sa ating cash flow diagram ng Sir, present first year na po future ang worth. ating po, ano, annuity Yes with po. continuous po. Sa first year po ulit tayo. Yes po, sa first year ulit. Year 1 ulit, ang first payment natin, ang last payment natin is nasa year end. Okay? Parang ang nangyari, katulad lang siya ng ordinary annuity, di ba? Ang pinagkaiba lang, nagkaroon lang ng infinity doon sa dulo, which is, wala din namang sense. Na, tama di ba? Yes po. Okay, sige nga. Let us try to solve problem number... maliwanag pala. Before anything else. Maliwanag? Yes po, sir. Yes po. Okay, siya. Sige. Let us try to solve problem number 1. Di ba madali lang ang echo? Madali? Opo. Oh, yan. Gusto ko yung madali. Sige. Sino nagsabing madali? Dapat tama yung compute natin, ha? Sige. Madali pa po. Madali pa. Sige. Di, madali lang sa totoo lang, madali lang talaga yung echo. Tsaka kapag talaga naiintindihan talaga yung every topics, talagang madali lang talaga siya. So far, naiintindihan nyo naman lahat ng topic from the very beginning. Yes po. Madami lang, di ba? Opo, Yes, lalo na sir. po sa cash flow. Dadamihan pa natin yan. Wala pa tayo sa 1/2, wala pa nga tayo sa 1/4 Tayo ay nasa kalahati pa lang ng 1/4. Nasa 1/8 pa lang tayo ng formula. Kung kayo nadadamihan na dyan, what more pa na? Kaya nyo yan, Diyos ko naman. Basic lang sa atin yung echo. Sige, go. Plus 10 sa langit ang makakasolve ng problem na ito. Ayan kitang-kita nyo na agad may hint. May hint na agad compounded continuously, and then masalalaman natin siyang annuity kasi may equal payment. So meaning to say, annuity with continuous compounding siya.
Other answer, guys. Liave, what is your answer? Wait lang po sir, tagal po kasi mag-ship solve ng calculus. Okay. Emmanuel, what is your answer? Hello po, sir. Tinig po ba? Yes po. Sige lang. 1,750.237712 pesos po. Okay. Nice try, but it's wrong. Vince. Ay, sir, mali po pala. Hindi ko po. Ay, hindi ko pa na-check. Mali agad. Nilagay ko pa pareho po kami na nakuha ng una. Okay. Rift Van. What is your answer? Ay, hindi ko pa na-check. Mali agad. Grabe naman. Wala kayong tiwala sa sagot nyo. Eya. Sir, kagaya lang din po ng Sabi nyo, naintindihan nyo yung tinuro ko. So, continuous compounding, bakit mali kayo? Dinadaya nyo ako, ha? Beo. Sir, ako po yung sumagot. Ay, ikaw pala yun. Sige. Babae. Janela. ang sa akin po sir ay 1,291.48297 Nice try, but wrong. K. Di makulangan. K. What is your answer? Sir, ang nakuha ko po ay 2,029.18976. Okay, nice try, but wrong. Rainy. What is your answer? Sir, mali po. Same mali po. Hindi ko pa na-check mali agad. Balik tayo kay Liave. Sir, mali din po. 1,291 po. Parang katulad po ng mga nauna. Okay. Kaya Biab? Kagaya po ng kay Kay po ang akin yung po 2029. Mali din po. Okay. Kaya na nagve-verify na mali ha. Katapang. Giancarlo. What is your answer? Sir, nire-resolve ko po. Mali pa din po yung nakuha ko. Okay. Sige. Luby. Nire-resolve ko pa po. Mali din po ang nasarid ko. Sabi nyo, naintindihan nyo yung topic natin sa continuous compounding. Bakit mali ang sagot nyo? Dinadaya niya ako. Manyaga. Manyaga. Sir, 1322 po yung ano. 1322. 1 Nice. Okay. Sige, magbanay tuloy. Nice try, but wrong. Beo. Sige, si Beo. May sagot ka na, Beo? Hindi ko pa po, ano pa po sir, yun pa rin po. Nire-reach ko po yung calcu ko, pero yun pa rin po yung nalabas. Sayang, ito actually, dapat kasama to sa quiz natin eh. Dapat pala sinama ko na, no? Asido. Sir, ang lumabas po sa akin sagot ay 1,291.48297 din po. Thank you. Nice try, but wrong. Baliwag. Sir, sana din po. 1,750 po nga. Okay, wrong. Nice try. Castillo. Christine. Sir, ang akin po ay 1,291 din po. Nice try. That's wrong. Makuha. Sir, ang akin po ay 1,291 din po. 0.482975 po. Pag may nakuha kayong 1,291, mali na agad yan, ha? Vince. Si Vince. Isagot ka na, Vince? Yun pa din? Yun pa din po lalabas. Okay. Alcazar. Ano po? Try lang po. Okay.
4,058 po. Tama yung manok. 0.3795. Wrong. Nice try. Hoy guys, sabi nyo naintindihan nyo yung tinuro. Hindi nyo naintindihan yung tinuro. Magbuo. Sir, nakuha ko po yung 9,764 po. Ang laki naman. Wrong. Christian Carl. CC. Sir, mali po. Yung 1291 po na po ako. Okay. Anyone, raise your hand. Yan, sige. Lorzano. Ang akin po ay 996.9841279 po. Okay, that is the correct answer. 996.84222. So, paano kaya nakuha nila yung 996? Oh, makinig ng mabuti. So, paano ba? Tama naman yung mga nakita nyong, tama naman yung mga possible, yun yung solution, yung formula na ginamit nyo, pero nagkamali lang kayo sa solution. Ano? Sige, a present loan of 12,000 is to be repaid by equal payments every 6 months over the next 8 years. If the interest rate is 7%, that is a compounded continuously, what is the amount of each payment? Ano muna yung hinahanap natin, guys? Annuity po. Yan. Annuity ang ating hinahanap. So, let us try to evaluate what are the given. May binigay na present value, di ba? Na 12,000. Ngayon, ang I natin is 7% compounded continuously. And ang N natin dito, sinabi na 8 years. Pero take note, sabi dito, is to be repaid by equal payments every 6 months over the next 8 years. Meaning to say that this kind of condition is a semi-annually. Tama ba ako, guys? Yes po, sir. Yan. So, semi-annually, meaning to say, ita-times natin to sa 2. Ang N natin would be 16. That's not enough. Yung 7% natin is compounded continuously. So, we have to divide it by 2. Why? Kasi compounded semi-annually siya. Goods. Okay, lipat natin. P is equal to, di ko sa ulo yung formula kasi ako ay nagdi-derive. A times the quantity of 1 minus E negative IN, ano? All over EI 1. Substitute lang natin, guys. So, 12,000 is equal to yung annuity times the quantity of 1 minus E raised to negative 0.07 divide 2 times 8 times 2. Okay tayo doon? 16. Ito, nagsama ko na lang. All over E 0.07 divide 2 minus 1. O, sige nga guys, pa-compute ako kung ano ngayon ang mako-compute nyong A. 996.8412799. 8412799. Be careful with our solution. We have to evaluate, we have to determine talaga what is in the conditions of our problem. Maliwanag po. Malilito sa mga ganang senaryo. Nagpapalito yung mga ganang senaryo. You have to consider that kind of situations. Okay? Every 6 months over the next 8 years. Meaning to say siya ay semi-annually. So, do you have questions po with regards to our continuous annuity with continuous compounding? Goods? Sir, hindi po dito. Pero doon po sa last po. Sa last topic po natin. Paano po pag nagkaroon po ng ganyan po situation? Anong ganang situation? Yung may mga semi-annually po. Yung sa annuity due po. Sa annuity due po. Annuity due po, sir. Annuity due. Ganun din. Same lang din sa ordinary annuity tsaka sa deferred annuity. Maglalagay tayo ng yung ito, magiging ano yan? 1 minus 1 plus I n all over m minus negative n minus 1 times m. Ganun lang din naman. Sige po, sir. Okay. Sir, ano po, bali, unahin po muna yung
N-1 bago po mag-multiply sa M? Ayaw nga, no? Wait lang. Wait lang ha. Ang gandang tanong yun. 70. Kapag halimbawa, 8 years, 7. Mag-8 times 2, 16. No. Hindi. Ang mangyayari dito, very good. O nga, no? Galing. So, ang mangyayari muna dito is i-consider muna natin yung example. Di ba? 8, ano siya? Magbibigay na lang ako ng example sa kailan ang exam nyo? Sampo na midterms po. Ay, Sunday kayo. Sige, magbigay na nga lang ako ng ano. Bali, hindi siya mag-aano. Hindi mo na yan, wait lang. I-check kong mabuti ha. Saan bitiju? Check kong mabuti. Pero ang alam ko, check ko lang. Bago ko sabihin. 7 years, 3 months. 7 times. Wait lang nga, check ko sa aking notes. Times 3. 24 times. Okay. Tama ako. Pagdating dito, example no, halimbawa, yung ating interest daw is naka-nominal rate. So, paano natin i-consider yan? So, mangyayari dyan is that ito, yung N times M minus 1. Yan yung magiging natin. Goods? Yes po, sir. N times N. Yung N, ita-times muna natin sa M, saka i-minus natin sa 1. Okay? Halimbawa, semi-annual, maganda. Ang maganda is, halimbawa, is 3 years. Pero, 3 years, pero siya ay naka-monthly. About 3 years, 5%, pero in terms of monthly. So, di ba, i-divide natin, semi-annually na lang. I-divide natin sa 2. No? So, mangyayari dito, pero ang alam natin ng N is 5. Tapos siya ay semi-annually. So, 5 times 2 minus 1. Meaning to say, yung ating grace dito is naka-9. Okay? Bababawasan lang ng isa. Goods? Yes po, sir. Thank you po. Okay, goods. Hindi ko dapat yan i-discuss ikasama yan sa exam. Buti. Wala, tinanong mo eh. So, okay. Do you have question pa? Other questions? Okay na? Yes, okay na po, sir. Very advanced. Good. Okay, ganito. So, kailan ang face-to-face meeting natin? Saturday po tayo, sir. Saturday. So, sa Saturday, meron tayong quiz number 1. No? So, sa face-to-face meeting natin, may quiz number 1 tayo. And then, ang magiging cover ng ating quiz is from the very beginning until the end. Hanggang dito sa continuous compounding. So, ang advice ko sa inyo, mag-solo kayo ng formula, soluhin nyo yung mabuti yung principles. Actually, kahit nga hindi nyo solo yung formula, basta alam ninyo yung mga principles na diniscuss ko, every topic, kayang-kaya yung isolve. Okay? Madali lang yung echo, promise, kayang-kaya yung sagutan. Okay? Bigyan ko kayo ng isang example, paano ako magpa-quiz. Na, sige, wait lang. Hanapin ko yung in-example ko dun sa kabilang section. Nasaan? Wait lang ha, hanapin natin. Wait lang, check ko lang ang aking notes. Nasaan yung pa-exam? Wait lang. Gawa na exam ko. Gawa ng aking quiz. Siyempre, alang ipakita ko dito. Hindi pwede. Wait.
Ala, nakano pala ako. Nasaan yun? Ayan, okay, sige. Share ako ng screen and then let us try to solve this problem. Wait lang. Okay. O, tingin. Okay, ano na, tag dito, leak na to ng exam. Isipin nyo, nagka-leak ng exam like dati. Nileak yung exam ko ng ibang section. Ewan ko ba, bakit nila nililik yung aking exam? Kayo, kung gusto nyo namang ilik, okay lang naman. Bababa yung scores ninyo. Tataas yung scores nila. Sige. A fully secured loan of 30,000 was to be amortized by 10 equal semi-annual payment. Semi-annual payments. Which the first payment to be made 6 months after the loan finalization. Gusto nyo bang ituloy pa natin? Yes, sir. Yan, sige. Tuloy natin. After the 6th payment, was made, the debtor was in a position to settle the entire debt balance by a single payment on that date. If the interest on the loan is 12% compounded semi-annually, what be the amount of the single payment? O yan, sige. A fully secured loan of 30,000 at kinatawa was to be amortized by 10 equal semi-annual payments. The first payment to be made 6 months after the loan finalization. After the 6th payment was made, the debtor was in a position to settle the entire debt balance by a single payment on that date. Considering that the interest rate on the loan is 12% that is compounded semi-annually, what be the amount of the single payment? Madali lang yan. Tinatakot lang kayo ng mga wordings.
First payment to be made 6 months after the loan finalization. Okay? So, that will serve as your assignment. Now, para may masagot kayo sa ating quiz. No need to, to do an activity. It's just an assignment for you. Okay? Hopefully, masagot niya yan. And then, para may masagot kayo sa ating quiz. Okay? Good. So, pa-screenshot ako and then, I'll stop my shared screen. Okay? So, ganyan yung magiging atake ng ating quiz. So, kung magbe-base lang kayo sa mga madali ang tanong, may mga sasagot naman kayo. Pero may mga ganang tanong lang din naman na medyo complicated. Pero, alam nyo ba, yung solution yan is apat lang na guhit. 1, 2, 3, 4, then final answer na. True. Promise. 4 lang yan. Napakadali lang yan. Medyo si Eric kay Eric Papa ba? Sige, okay lang yan. Sige, yun lang naman. So, mag-aral tayo ng mabuti. Mag-aral tayo ng mabuti. Pakisolo ko ng formula, pa-understand ako ng mga principles natin para meron tayong bala pagdating sa ating quiz. Okay? May questions pa kayo? Do you have anything to ask? Okay na? Goods? Wala pa po, sir. Okay, others? Okay na, goods? Ba't naman kayo nawala ng pag-asa nung nagbigay ako ng problem? Yan, binibigyan ka na nga kayo ng hint kung paano mag-solve ng problem. So, again, possible yung exam natin, sa isang tanong, pwedeng lahat ma-encounter nyo. No? Kumbaga, ang tinatanong, basta sa isang tanong, kaya lahat i-tackle lahat. No? Pwede nga sa exam natin, sa midterm, isang question lang. Pwede tayo sa midterm isang problem tapos 0 perfect. Pag nakatama ng sagot, o di 100, mas masaya. Pag hindi, 0. Na, mapapag-usapan naman yan, base naman sa desisyon ni Eya. Okay? Nakabase tayo kay Eya. So, okay. So, yun lang. Thank you so much and happy Sunday everyone. Ingat kayo palagi. Bye-bye. Thank you po, sir. Thank you po, sir.